Sa video na ito, ay ipapakita natin kung paano palitan ang nasirang ratchet gear sa Kickstarter ng Kawasaki Barako 2. Ito ang nasirang ratchet gear. Ang kakulangan ng engine oil, ang pinakadahilan sa pagkasira sa mga gear. Minsan masira din ang ratchet gear, kung ang bushing ng idle gear ay unang masira, at magkaroon ng distansya ang ngipin sa gitna ng idle gear at ratchet gear, dahilan ng hindi maayos sa pagkapit ng mga ngipin sa gear. Ito na yung bagong pyesa ng Kawasaki Barako 2. Tinatawag rin itong gear spur, Kick 27T, na may part number na 590510018. Ang ibig sabihin ng 27T ay 27 teeth or 27 kangipin. Tinawag rin itong ratchet gear dahil sa mga groove na siya ang magbigay ng isang direction sa pag-ikot ng gear. Ito ang dapat nating gawin kung paano tanggalin ang nasirang ratchet gear. Ang plastic na ito ay siya ang nagpagitna ng return spring sa kickshafting. Una nating tanggalin ang plastic gamit ang screwdriver. Dahan-dahan nating ipalabas ang plastic, para hindi mabiyak, dahil malutong na ito sa sobrang init ng makina. Ito ay may hiwa sa gitna, para makatagos ang kabilang dulo ng return spring, na pumasok sa butas ng kickshafting. Tanggalin na natin ang kick return spring. Ito yung butas sa kickshafting na kung saan pinasok ang dulo ng spring. Alamin muna natin ang posisyon ng butas, at stopper ng kickshafting, bago natin tanggalin ang sirang ratchet gear, para hindi tayo magkamaling mag-align sa pagbalik ng return spring. Kunin ang circlip flares, at tanggalin ang isang circlip sa nasirang ratchet gear. Ito ang plain washer sa ratchet gear. Nakuha na natin ang sirang ratchet gear. Palagi natin ikumpara ang mga ngipin, at butas ng ratchet gear, kung pareho ba lahat ang sukat, bago natin ikabit. Huwag kalimutan na may plain washer din ang ratchet gear sa may groove. Huwag rin kalimutan ilagay ang plain washer sa bagong ratchet gear, bago natin ipasok sa kickshafting. Gamitin ang circlip flares sa paglagay ng circlip, para bumuka konti ang circlip, at madaling ipasok sa kickshafting. Gumamit ng flat screwdriver sa pagkabit ng circlip, para pumasok ng maayos sa kickshafting groove, upang hindi matanggal ang circlip. Ilagay ang return spring, at ipasok sa butas ng kickshafting ang isang dulo ng return spring. Ipasok ang plastic sa gitna ng return spring. Siguraduhin natin ang dulo ng return spring ay dumaan sa hiwa ng plastic, para hindi tayo mahihirapan sa pagpasok ng plastic. Maraming salamat po sa pagpanood sa video na ito. Kung bago ka pa lang sa channel ko, ay huwag kalimutan mag-subscribe, at pindutin ang notification bell, para makita mo agad ang mga bago kong ipalabas na video. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what